Sa ngalan ng pera at insurance, naisipan ng Pinay na ito na pagtangkaan niya ang buhay ng kanyang afam na asawa para makuha niya ang death insurance benefits. Kaya naisipan niyang unti-unting lagyan ng bleach yung iniinom na kape ng kanyang mister, sa pamamagitan ng paglagay doon sa coffee maker na gamit yung bleach ng kanilang bahay. Akala siguro ng Pinay na ito ay maiisahan niya ang kanyang afam na asawa. Pero nagkakamali siya kasi mas matalino yung afam kaysa sa kanya dahil napansin umano ng afam na ito na parang medyo nag-iba yung lasa yung iniinom niyang kape. At yung lasang ito ay medyo suspicious na kasi medyo mapait at tila parang lasang sabon na talaga siya. Kaya naisipan na ng afam na ito na maglagay ng CCTV camera at doon niya nalaman ang katotohanan na ginagawa ng kanyang asawa sa kanya. Siya si Melody Feliciano Johnson na nakipag-asawa ng isang afam na sundalo sa Amerika. Yun nga lang, dahil sa ngalan ng pera talaga, nagawa talaga niyang i-poison ang iniinom na kape ng kanyang asawa para magtagumpay siya sa plano na makuha ang death insurance ng kanyang asawa. Ayon sa mga batas natin, maski Pilipinas or US, kapag nagkaroon ka ng afam na asawang sundalo, tapos bigla siyang binawian ng buhay, magkakaroon ka talaga ng benefits, financial benefits, tapos yung mga pension na makukuha mo na buwan-buwan yan. Kaya yun siguro ang naisip na paraan ni ate para magkaroon ng easy money scheme, kapalit ang buhay ng kanyang afam na asawa. Medyo nagtaka talaga yung asawang afam kung bakit yung kape niya ay parang umiiba yung lasa, pumapangit siya. And merong distinct na taste na napansin ng afam na ito. At ito, yung parang soapy, yung amoy, tapos yung lasa talaga is mapait. And lasang sabon talaga or lasang Clorox. At nung napansin niya talaga na medyo may kakaibang lasa yung iniinom niyang kape, naisipan niya talaga na mag-document sa kanyang asawa at sa ganon ay pwede niyang i-report ito sa mga kapulisan at hiwalayan na ang Pilipinang ito. Nung nag-install ng CCTV camera ang afam na asawa ito, biglang tumambad sa kanyang pagmumuka ang kalokohang ginagawa ng kanyang asawa sa kanya na naglalagay nga talaga siya ng bleach sa kanyang mga iniinom na kape. Kaya pala yung amoy ng kape is medyo soapy, tapos may lagay pang sabon pala. And then yung lasa ay talagang mapait. At yung mga videos na yan na kinalap niya ay isinabmit niya sa police station para mag-file ng complaint. Kaya lang, hindi agad naniwala sa kanya ang mga kapulisan. Kasi nga, medyo kulang pa yung evidence na yan. So, kailangan daw niyang mag-record pa ulit ng mas maraming evidence to prove his claims na meron ngang pagtangkang pag-poison sa kanya ng kanyang pinakamamahal na asawa na yun pala ay isang mukhang pera kapalit ng kanyang buhay. Ito na nga, yung aktwal na paglalagay ng bleach doon sa coffee maker ng kanyang asawang afam. So makikita nyo, kitang-kita talaga sa ebidensya yung paglalagay ng bleach na hindi lang iisang beses, hindi pangalawa, kundi maraming beses niyang ginagawa ito. At syempre, bilang isang nagmamasid na afam, talaga namang ito yung concrete evidence na nagpapatunay na hindi na siya mahal ng kanyang asawa. Bagkus, ang gusto lang ng kanyang Filipina na asawa ay yung kanyang pera. At para makuha niya yon ay lagyan niya ng mga bleach yung iniinom niya at magtagumpay siya sa kanyang plano na makuha yung kanyang insurance benefits kapag wala na ang afam na asawa. O, di ba? At ngayong nasa loob na ng piitan si ate girl, dito na niya marirealize na money is sometimes the root of all evilness. Kasi hindi ko alam kung bakit niya naisipan na lagyan ng bleach ang iniinom ng kanyang asawa para lang makuha yung insurance benefits kapag wala na yung kanyang afam na asawa. So, marami namang pwede na pagkakitaan, lalo na kapag nasa ibang bansa ka, So, nasa kanya na yung lahat, Sinayang lang ni ate lahat ng oportunidad.
At ang isa pa nito ay pwede talaga na magkaroon ng negative stereotyping ang mga Pinoy pagdating sa ginawa ni Ate Girl. Dahil hindi natin maiiwasan na yung mga ibang AFAM magiging careful na sa pag-aasawa ng mga ibang lahi dahil sa ugali ni Ate Girl na ito. However, hindi lang naman kay Ate Girl yung ganitong klaseng kaso, no? Meron yung iba na nagtagumpay talaga sila sa pagbawi ng buhay ng kanilang asawa para makuha yung insurance benefits after ng pagkamatay ng kanilang asawa. At yung iba nahuhuli, yung iba nakakatakas. Pero walang singaw ang hindi umaalingasaw. In my own reaction, sinayang ni ate ang lahat ng oportunidad na meron sa kanya. Meron siyang asawa, meron siyang mga racket, at residente siya sa US. Tapos, sa ngalan lang talaga ng pera, pwede niya talagang ipagpalit yung buhay ng asawa niya para masatisfy yung kanyang ganid sa pera. O biruin niyo yun, sinayang talaga niya. Tapos, ako, na kahit na skilled na ako, nahihirapan pa rin ako mag-apply doon sa US o kaya sa Canada. Kasi sa sangkatutak na requirement, tsaka kailangan ko pang mag-exam, yung mga ganon. Eh si ate, nasa kanya na yung lahat eh. So, nakakapanghinayang, no? Ganito talaga ang pwedeng gawin ng pera sa utak mo. Lalong-lalo na kapag binalot ka na talaga ng envy, ng inggit, para lang sabihin mo na umangat ka sa buhay. Yun nga lang, sa maling paraan ang ginawa ni ate at ngayon pinagsisisihan na niya sa loob ng piitan ang kanyang mga kagagahan. Kaya ang moral of the story, huwag mainggit sa mga kaibigan mo na kakaangat. Magsumikap ka rin para sabayan mo rin yung mga tinatamasa nilang tagumpay. And mag-work ka, mag-aral ka kung kaya pa, yung mga ganon, para at least umangat pa yung antas ng kalidad ng buhay mo. Tapos ang pangalawa, wag nakikisosyal, no? Wag makipagsabayan sa kayabangan ng mga ibang kakilala mo na nagfo-flaunt sila ng kanilang mga gadgets, ng mga alahas, ng mga bahay, ng mga kung ano-ano pa. Gumawa ka rin ng sarili mong tagumpay, no? Kasi masisilaw ka talaga kapag mapupunuan ka ng inggit. And, syempre, ang pinaka dito, no? Wag basta-basta magtiwala kahit na asawa mo pa yan. Kasi, hindi mo alam kung ano yung takbo ng utak niyan. Katulad ni ate, walang nakakaalam na ganito pala yung ugali niya. So, importante din talaga na instinct is also one of the best way para matuklasan mo kung ano yung ugali ng mga kasama mo sa loob ng bahay. Mapa-asawa man yan, kapamilya mo, or mga kasama mong tumitira sa iisang bubong, importante rin na makiramdam. O, di ba? So, ang daming lessons na pwede nating ma-earn dito, no? And sana may natutunan kayo sa video na ito. And sana rin may nakarelate sa sitwasyon ni Ate Girl na nasilaw sa pera kapalit ng buhay ng kanyang asawa. Okay? Kaya follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. And yes, pati sa aking social media accounts. So that's it guys. Thank you and have a wonderful day.